Kung peking senador, peking Pilipino na senador, yung mandurugas, o sinabi niya na ititigil na daw dahil wala na utang ina niyan. Sabi ko wala pa nagawa, itinigil na dahil daw may ICI na, may ganito eh. Yung ICI nabuwag din para silang mga baliw. 'Di ba? Ang ina niyan. Alam niyo ko si Marcoleta. Kung si Marcoleta ang committee chairman nitong Blue Ribbon Committee na to, malamang may nangyari. Mantakin mo si Pampilo Lacson ang committee chairman. Si Pampilo Lacson ang committee chairman, alam naman natin, merong ano yan eh, merong galit yan kay Bong Revilla. Oh, ewan ko kung anong galit dito kay Bong Revilla eh, dahil yata yung yung ex ng anak niya napunta sa anak ni Bong Revilla. Kaya siguro gigil na gigil ito. Taga Cavite din ito eh, may pangarap din to sa Cavite. Si Ping Lacson, may pangarap yan sa Cavite. Taga Cavite din kasi yan. Gusto rin nilang humalo sa politika dyan. Kasi ang malalakas dyan, Tolentino, Barsaga, Revilla, Remulla. Tsaka yung isa pa eh. O, yun ang mga malalakas dyan. Tapos, dahil taga Cavite to, gusto rin yata nito ng piece of the pie. O, kaya siguro, ganun. Kaya napansin ninyo mga bossing ha. O, ipapakita ko lang tong na to. Itong imahe na ito. Ayan. Kaya napansin ninyo si Bong Revilla kagad yung yung nasasuhan ng Sandigan Bayan. Ito matindi, no bail na naman to ha. Pangit na pangit talaga itong nangyari na ito mga bossing. No bail na naman yung kaso nito ni Revilla. Kung matatandaan natin nung panahon nung kay Leila de Lima, putangin na talaga basta dilawan ang namamayani o talagang salot talaga nung panahon ni Leila de Lima, ganun din ang nangyari. Nadali itong si Jinggoy at saka si Bong Revilla. O na kulong sila sa plunder din, no bail din yon, and after a few years na-dismiss yung kanilang kaso, acquitted po sila. Hindi po sila walang napatunayan na meron silang ninakaw sa pera ng taong bayan. Ang problema, dahil nga ang plunder ay no bail, hindi ka makakalabas hanggat hindi natatapos yung kaso. So ngayon, eto na naman, dahil dilawan na naman ang mga nakaupo, dilawan na naman ang mga nasa kapangyarihan. Kaya si Lacson, pangalan pa lang Pinky eh. Yung pink, di ba? Unipink, ganun. Yung pink, mga kulay rosas ang brocha. Kulay rosas ang bukas. Ayan, pink. Dilaw din yan. Kunyari lang yan si Pink na lang yan, na walang kinikilingan niya, walang partido kunyari. Pero tumakbo yan under ng Uniteam. Ay hindi pala, ng Alyansa. Dating bumabatikos kay Bongbong, ngayon aso na siya. Siyempre unang tatrabahuhin nila yung mga kalaban nila. Yan na nga. Taga Cavite, si Lacson, taga Cavite ito. Tapos yung anak nito, yung ex nung anak nito, ex din nung anak niya, may rivalry yata talagang mga Revilla. But anyways, kidding aside mga bossing ha. Ako sabi ko nga sa inyo, hindi ako naniniwala na, or hindi ko sinasabi sa inyo na si Bong Revilla ay isang ay guilty or not guilty. Hindi ko sinasabi yon. Ang sa akin lang, halatang halata naman mga bossing na si Bong Revilla tinrabaho talaga. Mantakin mo, nauna siyang nakulong sa dami ng pinapangalanan dito sa flood control mess na ito. Sa dami ng pinapangalanan sa flood control scandal na ito, nauna siyang nakulong. Kasi nga, yun yung sinasabi natin na para lang masabi na yung administrasyon na kapag pakulong ng malaking tao, sikat na tao, tapos hindi mo sila pwedeng questionin. Bakit? Kasamahan nila nung nakaraang eleksyon Sasabihin lang nila, paano nyo naman sasabihin na pinersonal namin yan? Kasama pa nga namin yan. Ikinandidato pa nga namin yan. Ganun din, si Ping Lacson, paano nyo sasabihin sa akin na pinipersonal ko si Bong Revilla? Kasama ko pa nga yan sa alyansa. Ayun na nga, yun ang inyong alibay. Yun ang kanilang alibay, kaya madali nilang i-brush off, madali nilang sabihin na hindi totoo yan. Yung mga issue na pinipersonal or ginawang scapegoat, hindi totoo yan, kasama namin yan nung kampanya Pero magtataka ka, natalo ito si Bong Revilla. Natalo si Bong Revilla, never natalo ito sa eleksyon. Sabi ko nga sa inyo, si Lito Lapid, walang silbi yan Pero hindi natatalo. Ito pa kaya si Bong Revilla, ang Cavite. Diyos mio. Ang Cavite, isa sa pinaka-vote rich na probinsya yan sa buong Pilipinas. Papaanong matatalo yan? At artista pa yan kahit saan ka pumunta na mga liblib na lugar. Kilalang kilala yan. Pucha, nanalo si Bam Aquino, tapos nanalo si Kiko Pangilinan, tapos ito matatalo. Kung ang botohan ng pagkasenador ay true popularity, pucha, sobrang sikat nito. Si alias Pogi ito Si Anak Teting to so alam mo na talagang nilaglag siya doon sa kanilang grupo dahil nga mandurugas itong Comelec di umano. Daming dinugas daw niyan yung Duterte. May petition nga meron ngang sa Supreme Court ang Duterte dahil dinugas sila. Sabi nga mag-manual recount, ayaw Tapos pinagbuburan na kagad daw yung mga yung anong tawag doon, yung image ng mga voting yung mga balota, mga ballot image.
Binura na kagad, di umano. Oh, tapos kaya tingnan mo, nilaglag nila ito si Bong Revilla kasi yan talaga ang plano nila. Noong kampanyahan, mga bossing, nung kampanyahan, lumabas na yung flood control scandal na yan. Oo, nung ano pa lang, nung kampanyahan pa lang. Kaya namili na sila kung sino ang gagamitin nila bilang scapegoat or bilang fall guy para masabi na yung investigasyon na sinisimulan, merong kumbaga may nahita tayo. Eh syempre, tayong mga Pilipino, tatanga-tanga din, madaling magpapaniwala dahil ito si Bong Revilla ay may previous na ireklamo. Reklamo lang yun ha. Again, nung nireklamo sila ng plunder, hindi po sila napatunayan na may kasalanan ha. Acquitted po sila dyan. Ang tao ay inosente until proven guilty or until proven otherwise. Ito po si Bong Revilla ay hindi na na hatulan. Si Jinggoy ganun din. Hindi rin nahatulan si Jinggoy ng Sandigan Bayan. So na-acquit din sila. O kaya nga sila yung pinaka-vulnerable. Again, hindi ko sinasabi na si Bong Revilla ay matino. Hindi ko sinasabing wala siyang kasalanan. Hindi ko sinasabing wala siyang kinalaman. Pero ibabagbabasihan mo yung gobyerno ngayon. Pagbabasihan mo sa mga nakaraang mga katarantaduang ginawa nila eh. Sabi ko nga sa inyo, ganyan sila para mapatunayan na ikaw ay may kinalaman sa krimen na kahit wala naman. Magsasampa sila sa iyo ng kaso, ipakukulong ka nila para magmukha kang guilty. Kahit na yung kaso ongoing pa naman, ginawa kay Bantag, ginawa kay Teves, tinamo si Teves na a-acquit yung kanyang or na-dismiss yung kanyang mga kaso, ginawa kay Pastor Apollo Quiboloy. Tinan mo, si Pastor Apollo Quiboloy pinapalabas nila ngayon wanted. Paano wanted diyan? Gago ba kayo? Meron bang wanted na nakakulong at nawaharap sa kaso niya sa Pasig? Hindi ba kayo mga gago? Sumuko nga eh. Kaya siya sumuko kasi he submitted himself sa korte para ipagtanggol yung kanyang sarili. Mga bobo talaga kayo eh. Ginagamit nyo na naman yung mga katarantaduhang mga FBI na yan para lang para lang malihis ang issue ng flood control eh. So bumalik tayo dito kay Bong Revilla, ganun din kay Pangulong Duterte. Oh, tinan mo, pinadala nila doon kahit wala namang ebidensya ang ICC. Nagpahanap ngayon ng mga testigo dahil wala silang matibay na ebidensya. Eh ang problema, kapag nakakulong ka na, kapag kinasuhan ka na, ang isip kagad ng tao, guilty ka na. Hindi guilty yan para sa akin. Bakit? Kasi nga putangin na yung reputasyon ng gobyerno natin ngayon, yung mga nagpapaandar ng mga korte natin, DOJ, Ombudsman, lahat yan, putya yan, puros tuta ng Malacanang yan eh. Paano mo nga sasabihin tuta ng Malacanang? Hindi naman kalaban ng Malacanang si Bong Revilla, kakampingan nila. Ayun nga yung pinakamagandang alibay nila eh. O napakadali nilang i-deny itong pagtrabaho nila kay Bong Revilla. Gawa ng siya nga yung pinaka-vulnerable sa lahat dahil nagkaroon na siya ng kaso noon eh. O iisipin lang ng tao, ano ba siya na naman? Ayun na nga eh, isipin yung mabuti, siya na naman, imposible naman. Hindi ka nagnakaw noon, nakulong ka, na-acquit ka, tapos magnanakaw ka ngayon. Nung hindi ka nga nagnakaw, nakulong ka kung magnanakaw ka pa kaya. Bobo mo naman masyado noon. Ang tanga mo naman noon. Diba? O, ulitin natin. O, ikaw, nakasuhan ka ng plunder noong panahon ni Pinoy. O, nakulong ka. Tapos kalaunan, napatunayan na wala kang kasalanan pala talaga. O, anong gagawin mo? Unang-unang gagawin mo, magnanakaw ka? Eh, hindi ka nga nagnakaw, nakulong ka. Lalo na kaya kung magnanakaw ka. Gago ka ba? O, kaya nga sabi ko nga sa inyo, grabe ang ginawa nila dito kay Bong Revilla. Dinaya na nila nung nakaraang eleksyon. Tapos ngayon, tinarantado pa nila ng ganito kahudas talaga, walang utang na loob talaga. Tinulungan sila eh. Neto ni Bong Revilla dyan sa Cavite eh. Kaya nga siguro lumabas ito si Lacson eh. At yung iba pa nila mga kasamahan sa alyansa dahil nakatulong si Revilla sa Cavite. Hindi lang sa Cavite sa buong Pilipinas, kilalang kilala to eh. O kaya nga ako, naniniwala ako si Philip Salvador natalo, hindi na matatalo yun eh. Sikat na sikat yun eh. Pag nagpupunta kami, nag-iikot kami sa buong Pilipinas, pucha na sikat na sikat yun. Artista to, hindi lang to basta artista. Hindi pa rin tayo nakakaraos doon sa pag-artista sikat. Binoboto natin. Ang dami pa nga sa congressman. Sa congress, ganyan. Mga mayor, ganyan pa rin eh. O ang ibig ko sabihin, ito si Bong Revilla, pucha yan, itinuro lang ito nung Alcantara. Itinuro noong Bernardo. Tandaan ninyo, under oath, sinabi na nung mga yun, hindi totoo yan. O tas biglang nagpunta sa DOJ. Pucha, pagbalik, anak ng tinapay. Pagbalik, biglang may bago na silang script. Dun sa script nila, biglang nilaglag na. Again nung unang statement nila, wala itong mga to. Pagbalik, may bago na. Nandyan yan si Cheese, nandyan na si Villanueva, si Jinggoy, si Revilla, nandyan na si Nancy Binay, si Grace po. Pucha, kita mo sa dami ng mga pangalan na binanggit, si Bong Revilla lang ang kinulong. Diba? Bakit si Bong Revilla lang ang kinulong? O, kawawa naman itong mamang to. Imagine ninyo, sabi ko nga sa inyo eh, kung ikaw, pwede kang magkulong ng 10 kriminal.
Oo. O pwede kang, hindi, mali pala. Pwede kang magpalaya ng 10 kriminal. Okay lang yun. Pero yung magkulong ka ng isang inosente, maling-mali po yan. I'm not saying he's innocent. Pero ang problema, sa nakikita natin, putya yan. Bakit siya ang inuna? Ang dami-dami namang mga pinangalanan. Pinangalanan si Romualdez, pinangalanan si si Zaldico, pinangalanan si ganito, si ganyan, si congressman ganito. Yung congressman na mga pinagbabanggit ni Diskaya. Yan sila Arjo Atayde at kung sino-sino yung mga congressman na yan, si Roman Romulo sa Pasig. Bakit hanggang ngayon hindi pa nakakulong? Bakit dito si Bong Revilla nakulong kagad? O hindi ba ano yan? Hindi ba kayo mag-iisip? Putsang ina, bakit nga naman si Bong Revilla? Ang dami-dami yung hearing nga ng Senado, hindi pa tapos, nakakulong na si Ramon Revilla Jr. Diba? Hindi ka ba magugulat na yung ombudsman tiga Cavite, tapos yung DOJ secretary tiga Cavite din, tapos yung nagkakandak ng Senate inquiry tiga Cavite din, tapos ang una nilang pinakulong tiga Cavite? Anong ibig sabihin yan? Kayo nang mag-connect-connect ng kasi sabi ko nga sa inyo, grabe ang politika pala talaga sa Cavite. Grabe ang politika dyan, grabe ang political dynasty dyan, at grabe ang agawan ng kapangyarihan pala talaga dyan. And itong mga Revilla na ito sa Cavite, napakaganda ng kanilang record mula sa kanilang vice governor na kapamilya hanggang sa mga congressman. Tandaan ninyo tandaan ninyo, isa sa mga rason kaya itong si Bong Revilla nilaglag nila nung eleksyon, nung kampanya at nung senatorial race. Alam niyo kung bakit? Yung mga anak niya kasama nung asawa niya hindi pabor doon sa impeachment ni VP Sara. Oh, nagulat ka? Oo. Hindi sila pabor. Tapos may mga tumutunog-tunog sa sa Cavite kasi may mga heart sila na green. Kulay naman talaga ng Revilla yung green. Pinagbibintangan sila diyan sa Cavite na maka Duterte. Totoo naman, mga Duterte yan. Kailangan lang naman talaga nilang tumakbo sa alyansa dahil miyembro siya ng Lakas, CMD. Siya yata ang presidente noon kaya ganoon, tumakbo siya ron. Pero na-check nila na ito si Bong Revilla, mukhang nilalaro sila. Dahil si Bong Revilla, hindi naman sa pag-aano, hindi naman yan talaga bumabatikos, bumabanat sa mga Duterte. Ayaw nila nun. Kaya ayan ngayon, ginawa siyang sakripisyo. Binibigyan ko lang kayo ng mga hinta bakit ang napili nila, si Ramon Revilla. Okay man lang sa akin, si Ramon Revilla, pero na makasuhan yan. Pero yung ikulong mo kagad yung tao, hindi pa tapos yung mga investigasyon, ang daming mga pangalan na pinagbabanggit. Tapos, ito pang masama, yung Yusek Bernardo Alcantara, tangina sila yung mga magnanakaw dyan. Sila yung mga sobrang daming pera. Ewan ko baka sa sobrang daming pera nila, pinamahagi nila ngayon. Imagine mo, ilang dekada na sila na nandiyan dyan. Si Cabral nga, 45 years na na nasa, tawag dyan? 45 years na si Cabral na nandiyan dyan sa DPWH. At yan din si Alcantara at saka yan si Bernardo na yan. Ibig sabihin, kung nakaraang mga administrasyon pa, ang dami na nilang ninakaw na pera, ang daming ipamimigay niyan, pambabayad niyan para hindi sila makasuhan. True enough, tinan mo, may kaso sila, wala. Nagipa silang state witness kanina nung hearing, kinuha na sila sa Senado, ilalagay na sila sa WPP. Hindi yung West Philippines sa WPP, Witness Protection Program. Putang ina, baka ilagay pa yan dyan sa hotel, sa Okada o kaya sa Soler. O kaya kung saan, the City of Dreams siguro, para makapagsugal pa siya. Tsaka yung mga pera na hindi pa nila nalalabhan, malabhan na nila. Mantakin mo, di ba? Sila yung nagnakaw, sila yung magnanakaw, sila yung sindikato, tapos ang nakulong si Ramon Revilla. Anong grounds? Ghost Project daw, anak ng tinapay yan. Ang dami, tinan mo. Kanina pa lang sa Senado, ina-identify, tinanong yung DPWH. Sir, ano ba kasi sa listahan na yan yung Ghost Project? Hindi pa nila masabi kung ano. Hindi pa nila masabi kung ilan dun sa listahan nila yung Ghost Project. Tapos na-identify nila kagad na yung proyekto na nasa insertion or proponent itong si Bong Revilla, Ghost Project. Ang bilis naman. Bakit pag kay Revilla, ang bilis? Kakafile lang nito ng ombudsman sa Sandigan Bayan, may warrant of arrest na kagad. Anak ng tinapay. Tapos ang masaklap nito, no bail. Okay man lang sana kung may patas na laban may bailable. Hindi, no bail Walang kawawa naman yung tao. Ilang taon na yung nasayang sa buhay niya nung nakulong yan. Nagbayad ba gobyerno sa kanya? Hindi ba? Ang tagal na nakulong niyan at saka ni Jinggoy, na ibalik ba sa kanila yung mga panahon na nawala? Tapos ngayon, ganun na naman. Ikukulong nyo na naman tong tao, kawawa naman. Hindi ko sinasabi na wala siyang kasalanan, pero dapat patas naman tayo. Lahat ng pangalan sana na inilabas dyan sa mga hearing at lumabas sa mga bibig ng mga resource person, dapat lahat yun nakakulong. Dapat lahat yun pantay-pantay para maubos lahat ng mga putang inang mga politiko, mga magnanakaw. Okay lang sa akin yun kaya lang isang tao lang. Hindi ba kayo nagtataka niyan? Pucha, yan yung Alcantara, yung Yusek Bernardo, malaya sila, naka-witness protection program, naka-aircon yan, 24 oras, may gwardya.
Tapos hearsay lang, walang ebidensya, puro lip service lang, putya laway lang ang puhunan. Sila nagkamal ng sandamukal na pera ng taong bayan tapos laway lang ang puhunan. Papayag kayo niyan? Tangina, niloloko tayo ng ano na to, ng mga tarantadong tong mga naghihiring-hiring na to, tong mga nagkakasukaso na to. O, hindi ba? Napaka-unfair. Sana maging patas tayo. Mga hayop kayo. O, Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan.